Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakinggan nyo nga po itong boses ko kung pwede na po akong sumali sa ang bagong kampyon ni Bertawa Marcelo at si Pilita Corrales. Ako, wala na nga po yata yung mga yun. Ito ba mga kapatid, pakinggan nyo po ng konti, ano? My asawa, may kabit pa. Di po, biro lang po. Kasi bukas ay year-end party, salo-salo together. Kaya po, nagpa-practice lamang po ako ng konti. Ngayon mga kapatid, pakita ko lamang po sa inyo, ito pong mga injectors po na to, na galing na po ito ng Central. Ayan, bago pong revealed to. Medyo mahal ang pagkaka-revealed. Nasa 12,000 ang isa nito sa revealed. Ang kagandahan lang dito, ito po ay mayroong 1 year na warranty. Basta ang usapan nga lang, sabi po ni Central, kailangan original yung filter na ipapalit. At kung kinakailangan ay ibaba din yung tangke. Dahil ang history po ng problema nito ay yun nga pong marumi ang mga naikargang diesel doon po sa Toyota Fortuner po na ito. Ngayon mga kapatid, mayroon pong mga tumatawag sa akin na mga subscribers po ni Autorans at nagre-request po sila na kung pwede daw pong mag-review daw po ako ng mga bagong sasakyan. Para naman daw po kung sila ay bibili ng mga sasakyang bago, ay malaman nila kung ano yung the best sa market na mabibili po nila. Kasi po ang dahilan naman nila kung bakit ako ang pinagre-review nila ng mga sasakyan na ito ay dahil nga daw po yung mga napapanood po nila sa vlogs o sa YouTube o yung mga vlogger ay hindi naman daw po kasi mekaniko. Kaya mas gugustuhin daw po nila na ang kung sakaling may mag-vlog tungkol sa mga reviews po na ito ng mga sasakyan, ang gusto nila yung mekaniko. Alam nyo, napakabigat pong trabaho niyan. Pero alam niyo po ba mga kapatid na mula po noong 1994 hanggang 1998, ako po ang editor at cameraman nung pong programang Auto Review ni Ninong Ron de los Reyes. Yan po ay napapanood pa rin ngayon sa PTV4. Yung pong programa na yan na Auto Review, pupunta kami sa mga dealership. Kakausapin namin yung mga big boss doon sa marketing, at i-interviewin namin sila tungkol dun sa mga bagong sasakyan na ibinebenta nila. Tapos kapag pinayagan po nila kaming pumunta sa mga dealership nila, sa kasa, sa planta, pahihiramin din po kami ng sasakyan para i-test drive po namin yun. At yun nga po, dahil sa napakagaling po nitong ninong ko na si Ron de los Reyes, matalino po siya. Yan po ay UP graduate. At kung naririnig nyo po siya nung araw at napapanood nyo doon sa mga boxing matches, no? Sa Go for Gold, siya po yung annotator po doon, yung announcer doon sa Go for Gold, si Ron de los Reyes. At siya po yung yung announcer din po, commentator doon po sa laban ni Onyok Velasco. Nung tayo po ay sabi nga ay parang nadaya yata noon na dapat sana ay naka-gold ba tayo noon o silver. Yan po si Ninong Ron de los Reyes. Nung nagtayo po siya ng production na under Vision in Action Enterprise, nung pong programang Auto Review. Alam niyo po, napakahirap nung trabaho na mag-review ka ng mga sasakyan. Kasi talagang aaralin mo lahat yung mga binabasa mo doon ng mga technical na kung hindi mo naman yan maipapaliwanag ng todo, ay masasayang lang din po talaga yung reviews mo. Kaya nga po yung programa na yon ay Auto Review. Alam niyo, kakausapin namin yung mga big boss at sa maraming pagkakataon po, halos lahat po ng modelo na itinest drive, i-feature po ng Auto Review, doon po sa programa na yon ay ipinahiram din po sa amin. Diyan po kay Ninong Ron de los Reyes, minsan tumatagal ng 1 linggo, minsan naman 2 linggo, minsan 1 buwan talaga, mahaba yung pagpapahiram nila para talagang matest drive at talagang mabigyan namin ng reviews. Ganun po kahirap ang mag-review nitong mga bagong sasakyan na ito. Kaya nga po, doon sa sinasabi nyo na ako po ba ay pwedeng gumawa ng mga ganung vlogs, napakahirap po nun. Baka hindi ko na po yun magawa. Kasi hindi naman tayo pagkakatiwalaan ng ibang mga kasa, ng ibang mga dealership na ipahiram sa atin yung sasakyan. Kasi para talagang ma-review mo yan, kailangan ma-test drive po. At kung hindi mo naman yan mahahawakan, hindi mo yan mapapatakbo, halimbawa, pupunta ka ng malayo, kailangan kasi ganun para malaman mo yung tipid niya doon sa long drive at kailangan din magamit mo dito sa city para doon sa traffic naman, para doon sa consumption. At siyempre, dadalin mo rin yan doon sa medyo rough road na mga kalsada. Kung hindi mo magagawa yon, sayang talaga. Yung ginagawa ng maraming mga vloggers ngayon na nakaupo lang, kabisado-kabisado at makakabuo na sila ng vlog. At yun nga po yung sinasabi,
nito pong mga subscribers ko po na nagtatanong na yun daw pong ibang mga vloggers na napapanood nila ay puro kwento-kwento lang. Mga kapatid, mabanggit ko lang din po, mula po noong 1994 hanggang 1998 na nandyan ako sa Auto Review bilang cameraman at editor, kasabayan din po na umi-ere ng Auto Review noon yung Motoring Today ni Sir Butch Gamboa ng Sunshine TV Ventures. Naku, nakasabay po namin yan. Ang gagaling ng mga host na yan, ng mga anchors na yan, at mga producers na yan, Ron De Los Reyes, Butch Gamboa, para sa Motoring Today, at mayroon din po silang autofocus. Nung panahon na yon, yan lang halos ang mapapanood mo na local, Pampinoy dito sa Pilipinas, na mga nagre-review po ng mga sasakyan. Ang dami ko pong nahawakan ng mga sasakyan noon dahil nga kailangan ma-review ko rin. Dahil ako yung cameraman, ako din yung editor, kailangan lahat ng sinasabi nung ninong ko, nung boss ko, si Ron De Los Reyes, ay talagang mailalagay ko doon sa editing. Kailangan kabisado ko rin yun. Kaya wag na po kayong magtaka ngayon kung dito sa mga vlogs ko ay ang kayang-kaya kong gumawa ng isang vlog sa isang araw or dalawa or tatlo. Kayang-kaya po natin yan. Kaya lang, yung oras lang ang nagiging problema natin dahil marami din po tayong kausap dito. Pero dahil nga po sa namamayagpag itong internet, namamayagpag itong YouTube, FB, dito sa social media na yan, maraming mga vloggers ngayon, ang kukuha lang ng kopya-kopya lang talaga. Kung babasahin nila sa internet, panunuorin nila yung ibang vloggers, magagaling siguro yung kanilang memory, magaling sila sa English din, tapos kapag nakabisado na nila yon, gagawa na ngayon sila ng ibang vlog. At kukuha din sila ng mga clips, kukuha sila ng mga pictures, at isasama nila doon sa mga vlogs po nila. Kaya lang, ay yung bang makukuha yung information ay tama ba talaga? Kasi hindi naman nila nahawakan yung sasakyan na nire-review nila. Biro mo, sa sobrang dami ng mga sasakyan ngayon, sa sobrang dami niyan, napakahirap talagang mag-review ng mga sasakyan. At kung meron man na problema yung sasakyan na nire-review mo, halimbawa, Toyota, may problema, yung kanilang Wigo, sasabihin mo ba yun dyan sa reviews mo? Baka hindi ka makakuha ng under the table pagka sinabi mo yon. At kung gagawin mo naman yon, sino ka ba para sabihin yon? Hindi mo pa nga yan nagagamit man lang, hindi ka pa nga nakakasubok niyan. At ang isang matindi rito, mga kapatid, yung ibang mga nagre-review, nung re-reviews ng mga vlogs na yan, wala nga sasakyan. Kung may sasakyan man siya, ay hindi katulad nung nire-review niya. Ganun katindi yun. Kaya para sa akin, mga kapatid, at doon po sa nagre-request na ako ay mag-reviews ng mga bagong sasakyan ngayon, para sa akin, mas okay na po yung mga ginagawa ko ngayon na nagpapakita po tayo ng mga tutorials, nagpapakita tayo ng mga videos kung paano nyo i-DIY or i-repair ang inyong mga sasakyan. Tapos, meron din tayong segment na parang investigative, current events, current news, yung mga nangyayari sa mga sasakyan natin ngayon, pati yung mga kalokohan ng mga mekaniko, pati yung mga sablay, at pati yung mga success din ay inilalagay po natin dito sa vlogs ko po. Actual experience po ang mga nakikita nyo po sa mga vlogs ko. Totoong buhay, totoong nangyayari. Kaya nga po, karamihan mga nai-interview po natin, mga seniors, mga minamahal ko pong mga seniors na nagtitiwala po kay Autorans. Totoong buhay, totoong kwento, totoong payo ng mga seniors na sana makarating doon sa mga kabataan. Ngayon mga kapatid, meron akong mga nasasagasaan na vloggers Kasi alam nyo kung bakit? Hindi kasi ako nanonood ng mga vlogs nila, lalo na yung mga vloggers po na Pinoy. Kasi ayokong magkamukha yung aming diskarte, yung aming style, yung aming atake sa aming mga vlogs. Ayoko silang panuorin. Hindi ko nga po sila kilala At dahil doon, meron akong nasasabi ngayon dahil originality. Dapat ganun So, natatamaan ko pala sila. Hindi ko naman alam yun. Pasensya na kung kayo po ay natatamaan. Kaya nga po, merong tinamaan, sabi nga nung iba, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Kaya lang, nung tinamaan siya, ako naman ang binalikan. At sinabing ako daw po ay nagbibigay ng mga wrong at bad information sa aking mga vlogs. Siyempre, kanya-kanyang opinion yan at kanya-kanyang experience yan. Kung na-experience mo na yon, okay lang, sabihin mo. Pero kung hindi mo pa na-experience, iba naka-experience, pinanood mo lang, yun ang medyo katakataka po yun. Mga kapatid, sa araw-araw, nakakapaggawa po tayo ng vlogs at hindi po tayo nagkakabisado lang. Kitang-kita nyo po yung diskarte natin, yung atake natin sa mga vlogs
at wala po akong kinakabisa. Alam nyo yung taong nagkakabisa lang eh. Di ba? Maaring dire-diretso niya nasasabi, pero umuugoy-ugoy parang dumuduyan. Tayo hindi. Hindi po ganun ang atake natin. Kung meron man akong binabasa dito sa harapan ko, ito ay mga kung paano ko pagsusunod-sunurin yung mga nasa utak ko kasi ako rin naman po ang nagsulat nito. At dahil nga po doon, merong mga sumasama ang loob sa akin. Uulitin ko po, paumanhin po, no? Doon sa mga natatamaan ng mga vlogs ko, hindi ko naman gustong masaktan po kayo. Katulad nga po doon sa sitwasyon ng mga minivans, mga K-cars, na sinasabi ko nga pong iyon ay unsafe talaga. No? At ang dami ko pong paliwanag doon sa mga vlogs ko na yon kung paano siya naging unsafe at pinag-usapan pa doon, nagkakontrahan pa doon tungkol doon sa may deem unsafe. No? Hindi naman kasi nila kinausap si AI or sinabi kay AI, yung artificial intelligence, na yung palang mga sinasabi nilang mga safe na to, na mga minivans, hindi alam ni AI na iyan ay palusot. No? Hindi alam ni AI na iyan ay pinutol sa Japan. At yun nga, dineclare na spare parts na surplus at pagdating dito sa Pilipinas, binuo po ulit. Kasi kung alam lang ni AI yon, hindi na sasabihin ni AI yan na may deem. Talagang unsafe po yan. Kasi sa Japan pa lang, pag ginawa mo yon, unsafe na po talaga yan. Ngayon, mayroon po kasing lumabas na issues dito, mga ilang araw pa lang, nakita natin yan dahil meron ding nag-comment sa vlog ko noong isang araw na yun nga po, sinasabi po na unsafe talaga yung mga units na yon. At doon nga po sa vlog ko po na yon, sinasabi po nila na ako daw po ay nagbibigay ng mga maling information, wrong information, para po doon sa pinag-uusapan na units po na yon. Yan nga pong mga minivans, yan pong mga K-cars. Ngayon, may lumabas na issues ulit ngayon tungkol dito, minivan community group, no, sa Cavite. Ito yung pinag-uusapan nila. Nasabi nga po nung nag-post doon, is this real? Sabi niya gano'n. Sayang naman, baka may nagbebenta ng mababa dyan. Yun nga po mga minivans. Kasi merong isang malaking issue na talagang ang LTO pala ay hinahanap itong mga minivans na to. Ayon dito sa post po na to. Babasahin ko po sa inyo kung ano po yung laman po nung post na to na nandyan sa Minivan Community Group Cavite. Ito po ang sabi, the Land Transportation Office, LTO, in the Philippines has restricted or denied registration of certain mini vehicles or K-cars such as Suzuki Jimny imported variants, Suzuki Hustler, Suzuki Spacia, Suzuki Fallet, Suzuki Wagon R, Suzuki Stingray. These restrictions typically apply to Japan domestic market, JDM, units or gray market imports, not those officially distributed by Suzuki Philippines. Ano daw po ang dahilan? Reasons why LTO restricts these vehicles. Right-hand drive, conversion issues. Binanggit ko yan doon sa vlog ko. Yung tungkol dyan sa conversion na yan. Ito po, Philippine Law RA 8506 bans RHD, right-hand drive vehicles, from being operated on public roads. Bawal nga na i-operate mo yung ang manibela ay nandito sa kanan. So ano nga ang ginawa? Even when converted to left-hand drive, many of these conversions are considered unsafe or substandard by the LTO. Mismong LTO pala ang nagsasabi nun. So hindi po pala ako nagbibigay ng bad at wrong information. Ano pa po? K-cars often do not meet crash safety standards or vehicle inspections required by the Department of Transportation and LTO. Ano pa po ang sabi? Not covered by local manufacturer distributor. Ibig sabihin, kung nakabili ka ng mga K-cars na yan, hindi na yan sasagutin ng mga manufacturer po dito sa Pilipinas. Yung nagbebenta talaga ng mga hindi converted na mga K-cars po na yan. Their size and design are made for Japan's urban settings, not for Philippine road conditions and standards. Dito, tinira nila ako dito eh. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko na pang-urban settings lang, itong mga K-cars na to, hindi daw. Ginagamit pa daw yan sa bundok-bundok dyan sa Japan. Siguro nagagamit lang talaga nila doon yun dahil doon naman talaga mahigpit eh.
Kaya nga doon ay mayroong biennial maintenance sila na kapag ka yung sasakyan mo na yan ay hindi pumasa, talagang lumalaki yung kanilang binabayaran, lumalaki yung kanilang pinagkakagastusan. Doon sa Japan, walang problema. Kasi meron nga silang ganung restrictions na kapag hindi maayos ang sasakyan mo, hindi mo yan basta-basta magagamit. At iyan ay kailangan mong ipaayos. Units not imported through official channels, Suzuki Philippines, may lack proper documentation, homologation, and certifications. Ito na. LTO is stricter on gray imports to prevent smuggling and ensure vehicles are legally and safely introduced to market. Ito muna. Bakit ang dami? LTO. Ang dami nila eh. Stricter ba yon? LTO? Yung bago nating direktor, Sir, magandang gabi sa'yo. Paki-correct nga po ito, no? Paki-correct lang po ito. Kung talagang stricto yan, sana, kaunti lang yan. Talagang nagtatago. Hindi po, dami. Sa social media lang, ang dami-dami. Ito na, number 4. Smuggled or rebuilt units common in Subic or port areas. Some of these models come from used car auctions in Japan, brought into the country as used parts. O yung binabanggit ko rin yan doon sa vlog. Kasi ito ay nirehistro nila doon sa Japan pa lang na ito ay mga used parts. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, binubuo, ayan, then rebuilt and registered under questionable process. Ayun naman pala, registered under questionable process. Meron pala talagang question yung proseso na yon. Kasi pagka yan ay nilagay mo na sa container van at dineclare mong surplus parts yan, siyempre, lalabas na yan doon sa port na yon sa Japan at pupunta na yan dito sa Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, may contact din sila, yan ay mga surplus parts. Ang problema, pagdating doon sa pupuntahan, binubuo nila. Dapat okay lang, sige, buuin nyo, pero dapat hindi sana marirehistro. Kaya lang sabi dito, and registered under questionable process. Narirehistro pa rin talaga. Si Eddie, yun, si Eddie. Si Eddie ang hanapin nyo. At saka si Manny. Di ba? Yan ang tanungin natin tungkol sa mga bagay na yan. LTO has cracked down on rebuilt and chop-chop units for safety and legal reasons. Ito lang ang problema. Siguro itong mga taga-LTO, hindi sila nag-i-internet, hindi sila nag-YouTube, hindi siguro sila nag-FB, kaya hindi nila nakikita kung nasaan yung mga, yung mga ito. Yun, may bumagsak tuloy doon. Nakakatawa lang po, no? Pero ito pong post na to, dito sa Minivan Community Group Cavite, ay hindi natin alam kung talagang ito ay galing sa LTO. Kung ito ay hindi galing sa LTO, totoo naman yung sinasabi rin dito. Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Ang sinisiguro lang natin dito, yung kaligtasan natin sa mga sasakyan. Ang daming mga sasakyan dito sa Pilipinas na safe kayo, malakas ang makina, mabilis, at hindi malalagay sa alanganin ang inyong mga buhay. Sabi nga dun K-cars often do not meet crash safety standards or vehicle specification required by the Department of Transportation and LTO. Kaya po mga kapatid, mag-isip din po kayo. Kung merong nabibili dyan, may plaka na yan, wala na tayong magagawa doon, narehistro na yan, depende na lang yan sa Bureau of Customs at sa LTO kung yan ba ay mapapara pa nila. Siyempre, ang panlaban dyan ay si Eddie at si Manny. Okay, mga kapatid, bahala na po sila dyan. Hindi na natin ulit bubuksan itong topic na to. Nagkataon lang kasi, mayroon pong nagtanong. Pero kung may magtatanong ulit at mayroong bagong developments, i-bring up din natin po yan. Baka naman, payagan na talaga sila na mag-reveal, basta babantayan lang talaga at makakapasa doon sa tamang trabaho, doon sa magagaling na mga builders po na yan. Kung talagang tutulungan sila ng gobyerno, hindi po tayo tutol dyan dahil iyan ay hanap buhay din po nila. Okay, babati at babasa po tayo ng ilang mga comments at sasagot po tayo sa kanilang mga katanungan. Sabi po ni Jojo Galit. Si Jojo Galit. Good day po Sir Rans. Sigurado po akong tatagal ang channel na Autorans dahil puro kabutihan ang binibigay nyo sa lahat ng viewers ng Autorans. So keep up the great work, Sir Rans, and happy holidays. Jojo G. Jojo Galit from California, USA. Maraming salamat po, Sir Jojo. At sana ay madagdagan pa yung mga ibinibigay nating mga tutorials, yung mga itinuturo natin, at makarating po sa mga kababayan natin para sila ay lalo pang matuto na mag-maintain ng kanilang mga sakyan, mag-DIY,
at hindi rin po maloko ng ibang mga tiwaling mga mekaniko. Ang susunod po ay si Arnel Sakilayan. God bless you, Autorans. Maraming salamat po, Sir Arnel Sakilayan. At ang susunod po, Andy Andres, watching from Cuyapo, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa palagian yung panonood, Sir Andy Andres. Andy na, Andres pa, di ba? Sir, saludo po ako sa iyo. Ayan. Tayo po ay member ng Takusa. Takot sa asawa. At Combat. Ano po yung Combat? Glenn, alam ba yung Combat? Member ng Combat? Combato ka ng asawa. Biro lang po. Okay, mula naman po kay Emmanuel Manzano. Good evening, boss. Well explained na naman. Siguro yung vlog po natin kahapon. Salamat po, Sir Emmanuel Manzano. At si Sir Romar Delemios, kakakausap ko lamang po kanina. At sabi po niya, wow, ang ganda po, sir. Hehehe, keep it up and God bless. Yung isusupuego ay sa kanya po yan na ngayon po ay nasa Brazil siya. Pero ang hometown niya, dito po sa Pilipinas, ay diyan po sa Davao City. Ang sabi naman po ni Antonio Manrique, thank you, Boss Ranz, sa pag-share ng inyong kaalaman. Umasa po kayo. Lahat po ng nalalaman ko, lahat ng pwede kong i-share dito po sa ginagawa natin sa Talyer at sa Autorans, i-share ko po yan. Wala tayong itatago. Hindi po magtatagal ang buhay natin dito, kaya kailangan yan ay lumabas para marami pong makinabang. At mula po kay Mar Elite TV, shout out po Sir Randy, idol, kapatid from OFW, Genova, Italy. Watching always, God bless po. Mula naman po kay Angelito Mangubat, good morning Sir Randy, watching from, naku malayo ito, Poland. Naku malamig dyan, nagyayelo po ba dyan Sir Angelito? Mag-iingat po kayo dyan baka sumakit ang inyong katawan sa sobrang lamig. At mula naman po kay Robert Pascua, good evening po, Randy, pa-shout out naman po. Lagi ako nanunood ng mga vlog mo. Napakahusay at maayos magpaliwanag. God bless po kapatid from Quezon City. Maraming salamat po kapatid na Robert Pascua. At si Jun Chongson naman, Sir Autorans, pa-shoutout naman po from San Pedro City. San Pedro, Laguna po siguro. Ang susunod naman po ay mula po kay Mario Sorilla. Tagahanga mo ako, Autorans. Nako sir, ikaw ang gagawin kong presidente ng Autorans Fans Club kapag po natuloy yung ating mga plano na yan. Maraming salamat po sa iyo. Ang susunod naman po si Pinoy PDR TV. Sir Autorans, pa-shoutout po. Watching po lagi from Doha, Qatar. Nasa Qatar po pala to. PDR specialist po ng Zibart Qatar. Salamat po. Alam niyo yung PDR, Paintless Dent Repair. Iayos nila yung yupi ng yero ng sasakyan mo nang hindi masisira ang pintura. Yun yung mga PDR. Bilib na bilib po ako sa talento at galing ng mga PDR specialist po na yan, lalo na po itong si Pinoy PDR TV. Ruben Paracali. Ayan, Paracali, mga taga Bicol yan Paracali. Okay, dito po ako sa Ibayo, Tipas Tagig. Pero siya nasa Tipas Tagig na pala siya. Okay, maraming salamat po, Sir Ruben Paracali. At si Arsenio Peralta. Pa-shout out naman, Sir Randy. Wala po akong pinapalampas na video mo. Watching Takurong City, Sultan Kudarat. Dami akong natutunan sa iyo. Thanks and God bless. Alam niyo po, Sir Arsenio Peralta, 2 beses na akong nakarating diyan sa Takurong, Sultan Kudarat. Marami po akong downlines diyan. At mga leaders ko diyan, nung ako po ay speaker pa ng Primera Global Inc., yung isa pong networking company. Okay, Amor Pingaron. Shout out naman, idol. Amor, 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 Amor Pingaron. Ayan, umi-echo pa po ang shout out ko sa iyo. Mula naman po kay Bohol Moto TV Vlog. Sir, may nabasa. Ito na. Sir, may nabasa ako tungkol sa minivan galing sa Japan na restrict daw sa LTO. Totoo kaya yun? Kawawa yung nakabili, always watching from Saudi Arabia. Ayan mga kapatid, siguro dito na muna tayo hihinto. At Sir Bohol Mo TV Vlog, yun nga yung binanggit ko sa unahan ng aking vlog. Sana nga po, hindi totoo to, kawawa naman yung mga nakabili. At yung mga nakabili naman sana, ang lagi ko lang sinasabi sa inyo, obserbahan nyo, make sure na safe ang inyong sasakyan sa tuwing gagamitin nyo at para hindi naman kayo mapahamak. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Doon sa mga minamahal kong mga subscribers na mga senior citizen, huwag po sana kayong magsasawa sa panonood po ng aking mga vlogs.
Dalangin ko po na humaba pa po ang buhay natin, kasama niyo po ako, magsama-sama pa po tayo ng mahabang panahon at ako naman po ay gagawa ng mga vlogs na lalo pong mag-e-entertain po sa inyo at magbibigay sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa ating mga sasakyan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.